Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Meron po tayong tanggap na gawa ngayon mga kapatid. Small body po siya, Toyota Corolla. Engine niya is 2E. Problema is stock pang distributor. Yan, gagawin po natin, mag-overhaul po tayo ng distributor ng 2E engine contact point. Kung interesado po kayo, watch this video. Normally po ang distributor po na contact point, pag pinihit natin yung rotor pa counterclockwise, binitawan mo, ayan, may spring action siya. Ayan, rinig nyo mga kapatado, yung kung ewan ko naririnig ninyo yung naglalaro sa loob yung weights, kumakaltis siya. Yan, ganyan po yung pagtetest kung okay pa yung ano nyo, distributor, kung hindi siya stock up. Mantala naman po ito mga kapatado. Pagmasdan nyo, tingnan nyo, pinihit ko ng counterclockwise, wala, ang tigas, parang bato siya sa tigas, wala, stock up siya. Yan, ganoon lang po para malaman kung stock up po yung inyong distributor. Pagka ganitong stock up po ang inyong distributor mga kapatid, estimate ko po na sa mga 30 to 50% of power at saka fuel economy ang nawawala sa inyo. Nawawala po yung hatak ng makina, yung totoong ano niya, hatak niya, at saka lumalakas siya sa gasolina. Pag na-lubricate po natin yan, makikita nyo, mapapalabas nyo yung full potential ng makina, at saka titipid po siya sa gasolina. Kaya maganda po, dapat po yung ating distributor na check kung sila po ay well lubricated. Kalasin na natin yung distributor sa makina. Ang tatagalin lang po natin mga kapatid is itong 8mm na to na nut. Ayan. Ayan. Tsaka po 12 na bolt. Ayan. Tapos pwede natin hugutin. Ayan. Ngayon po, pwede po yung ating rotor, kahit saan nakatapat, pwede na natin hugutin siya. Basta tandaan nyo lang kung saan siya nakatapat. May babalik nyo po yan. Ako nga lang po, nasanay ako na nilalagay ko sa top dead center. Nilalagay ko doon yung sa mark. Sa top dead center number 1. Yan. Sanay lang ako eh. Yan. Yung pulley na yan, nilalagay ko doon sa 0. Ito po yung 0 eh. 0 and 10 yan. Nilalagay ko po siya dyan. Sa top dead center. Yan. Kaya lang ang sabi ko, hindi naman necessarily na pwedeng na kailangan i-ano siya, i-top dead center. Pwede na siyang hugutin. Tandaan nyo lang kung saan nakaposition yung rotor. Maganda rin po mga kapatid na maglagay tayo ng mark sa ating distributor bago natin hugutin. Ayan, kagaya ito, yung mark na yan, lagyan natin ng mark. Yan natin itatapat yan. Ayan. Para at least, ito po mga kapatid, kung ito po ay naka set ng 10 degrees before top dead center ang kanyang base timing, at least pag tinapat natin siya dyan, alam natin na nasa 10 degrees plus 2 or minus 2 ang inyong ignition timing, base timing. Ayan, maganda, mag-mark muna kayo bago nyo hugutin. Okay, kalasin na natin tong distributor, motor, cover, pilitan natin.
transfer. Yung position niya. Okay. So, dalawang screws. Maigpit. Matay impact drive. Pasaway ka. Iya. Okay. Tanggalan natin itong breaker plate. Yan. Next screw sa gitna. Next, springs and weights, governor weights. Lalim siya. Yan, tatandaan yung mga kapatid. Meron niyang marks itong ating distributor. Yan, kita nyo. Ayan, oh.
Tapatin yung ganyan. Ayan, tandaan nyo muna yung pwesto na yan. Mahalaga pong matandaan natin yung pwesto na yan, dahil pag yan po ay nagkabaligtad, nailagay nyo siya ng pabaligtad, madidelete po kayo ng 180 degrees. Nakaw. Kaya maggawa kayo ng marks. Ayan, nakaganyan. Yung pole, eto, totoo pole na to, yan. Nandito. Tapos meron siyang malaking, yung mas mabigat na weight, na spring. Mas mabigat na spring nandito. Sa may poste na yan. Yan, tandaan natin pwesto na yan. Kailangan natin magkalas. Hirap kalasin. Malalim eh. Paano kaya ito? Tanggal ko rin. Hirap tanggalin. Yan, kailangan ko papukan nyo siyang ganyan. Ito lang gamit ko, ito. Yan. Tabi ko lang. Next, governor weights. Governor weights. Ito. Bilhin nyo lang yung clip. Yan. Dapat yung ano. Hirap pa. Bila. Mahalaga na matanggal natin yung governor weights para di masira tong bushing. Ngayon baka magtanong kayo, paano kung kuya kung nasira ko yung bushing? Pwede naman po yung wala. Okay lang. Okay. Ayan o. Normally dapat bibitaw na yung mga kapatid o. Pag angat mong ganun, babaksak na yung distributor. Makakatak mo na tong cam. Ito ay bumaksak ko. Ayan. Ganyan mga kapatid, babara nyo muna ng ano, ng WD-40. Yan. Babara nyo muna. Pero mga 15 minutes. Okay. Bali itong distributor, ikakabit ulit natin sa makina. Yan.
Kaya po natin siya ikinabit dito kasi kumbaga dito natin siya igagato. Para hindi tayo mahirapan magtanggal ng cam. Sobrang stock up kasi. Ayan, bali gagawin natin. Kuha tayo ng interior. Ipulupot natin dito sa cam, sa dulo ng cam. Para di masira yung ibabaw ng cam kung saan pinapatong yung rotor. Para hindi siya masira. Ayan. Putan nyo lang. And by straight. Ulit. Palo, pabalik. Yan. Yan. Ang ganda lang diskarte. Tingnan nyo mga kapatid, oh. Grabe yung kalawang. Ayan. Kabila, oh. Super kalawang. Okay, tingnan nyo itong loob, oh. Yan. Kalawang. Okay. Linisin na natin to. Okay, visual inspection muna tayo mga kapatid. Yan kita nyo. May mga liquid gasket. Ayan. Oo, papalitan na natin tong o-ring nya. And tingnan nyo yung loob, merong oil. Ayan, oil. Ang ginagawa ko, kaganyan, pinapalitan ko muna yung o-ring. Ayan, pag hindi nawala, ganun pa din, nagkakaroon pa rin siya ng oil, saka ako pinapalitan ng oil seal, yung distributor. Ganun po yung diskarte ko. Kasi baka galing yan dito eh. Sayang naman kung maganda pa yung o-ring nya. Tsaka ang hirap magtanggal niya mga kapatid. Kailangan mo pang tanggalin itong ano niya. Ito, yung lock. Yung pin. Kailangan tanggalin mo yan para mahugot mo to. Kaya ganun muna. Palitan mo muna yung o-ring. And sa paglilinis, bali isprayan mo to ng gasolina. Ito. Yan.
natin. Pagka-spray. Wire brush. Wire brush natin. And then, ingatan nyo na huwag mabasa yung bearing. Maganda agad kayo ng basahang malinis. Punas-punas lang po yung mga kapatid. Hindi po pwedeng mabasa yung bearing. Ingatan nyo. Pag yan nabasa ng bearing, mawawala ng lubricant yung ating bearing. Pagdating ng panahon, ano po yan, madadry out, masisira yung bearing. Yung sa labas, ganun din. Pag nililinis natin, ayan, pwede natin bugahan ng gasolina. Tapos babrushin lang natin, tapos basaan malinis. Next, cam. Ayan. Kulang tayo ng wire brush. Brush lang. Oh. Natin.
Next, ilinisin naman natin to ng cotton buds. Ayan. Tsaka lacquer thinner. Yeah, ulit-ulitin nyo lang yung proseso hanggang sa makita nyo na malinis na yung cam. Tingin ko okay na to eh. Okay na to. So po nating lilinisin na itong breaker plate. Ayan, ito po yung breaker plate. Yan. Ayan. Sabi nila yung mga tornilyo. Ayan. Ngayon po, kapag malinis po yung inyong breaker plate, yan po kahit isang daliri nyo lang mapapaikot yan. Eh, kita nyo to, yan o. Ayan o. Sama siya sa ikot. Sabi, tsaka ito, dalawang daliri ng inano ko. Tinatry kong pagalawin tong breaker plate. Ayaw o. Ayaw niya. Sabihin po niyan, dry na rin tong mga grasa, itong mga bulitas. Na-dry out na rin sa grasa. Gagarsahan pa, after natin linisin to, gagarsahan natin. Yan, sa pagkakalas, kailangan meron tayong ganito para in case na mabaklas natin yung mga bearing dito sa loob, hindi mawala. Yan, tatanggalin po natin yung mga lock yan. Yan, 4 na lock na yan. Yan, to. Tanggalin natin yan. Na locks. Ngayon pwede na nating tanggalin tong breaker plate. Tingnan nyo mga kapatid, yung breaker plate hindi nakalabas ang mga bulitas. Ayan o. Pag yan po ay ibinalik ninyo at naka-expose na kitang-kita nyo yung mga bulitas, ibig sabihin yun, mali yung pagkakakabit nyo, baligtad po yung ang kabit nyo. Okay, tanggalin na natin, buksan na natin. Nandahan. Ayan, kita nyo yan. O, ayan. Nagaanuhan yung labasan yung mga bearing.
Ayan, tandaan nyo, ito yung ating breaker plate, meron siyang 3 parts na bilog. Ito yung maliit na ring, tsaka malaking ring. Yung maliit na ring dito sa ibabaw, tandaan nyo ha, yung pong malaking ring sa ilalim. Yan, ibabalik nyo. Ayan, kita nyo, grabing kalawang. Yan, lilinisin na lang natin to. Ito po, punas-punas lang gagawin natin dito. Gamitan na lang natin to ng wire brush. Tapos punas-punas para hindi na natin, okay lang na hindi na natin tanggalin tong contact point. Yan. And then, panlinis lang natin dito is gasolina and yun, wire brush. Wire brush. Tapos itong mga bulitas, maganda ibabad natin sa WD-40. Huwag kayo nalalagyan. Ganito ako maglinis ng bearing. Yan, lalagay ko dito sa takip ng WD-40. Sprayan ko lang ng WD-40 yan. Hindi yung kadami. At gagawin ko ng mga 100 times hanggang linis siya. Then, meron kayong magnet na ganito, o magnetin nyo lang, magnet. Op. Magnet. Ayan, sigurado kayong wala natin ng kasa, tapon nyo na lang. Ulit. Ayan. Ayan na. Yan ay nagpatak yung bearing at isang piraso, 2 piraso, okay lang po na mabawasan kahit kulang yan. Ayan, tabad nyo lang. Ayan, malinis na po yung ating breaker plate, linis na siya. Ayan, linis na, buuin na natin. Bali, kaya nasabi ko, itong maliit na ring, papasok natin dito. Siya yung sa ibabaw. Pasok lang natin. Okay, lagyan natin ng grasa dito. Ang grasa.
Okay. Position natin siya ng ganito. Ayan. Lagay natin yung bearing. Ayan. Pala isahon nyo na to dito. Yan, para bumagsak, mawawala. Wala na. Okay. Na, pwede nating takpan. Yan, tatakpan natin. Okay. Tayo. Lagay lang natin itong mga lock. Yung ano natin, matay na.
Yan, bali ikot-ikutin nyo lang mga ilang beses. Siguro mga 50 times, ganyan, 60 times. Para ma-even yung bearing sa loob. Magalaw-galaw. Mabalanse yung mga bearing. Tapos yung mga magkakaroon yan, lalabas yung mga grasa dito, punasan nyo na lang ng basahan. Ayan, okay na. Yung mga kapatid, isang daliri ko lang, mapapagalaw ko na. Hindi kagaya kanina. Ganyan po yung isang lubricated na breaker plate. Yung kung napapagalaw yan ng daliri ko, what more, kayang-kayang pagalawin ng ano, ng vacuum advancer. Ayan. Bubuuin na natin yung distributor. So, ito, lagyan natin to ng grasa. Okay. Ikot natin yung cam. Okay. Sa pagkakabit ng cam, tandaan natin ito, itong mark na yan. Ayan. Ayan, yung dalawang yan. O, ayan, katapat. Ganyan. Tapos yung ito, papasok natin. Ito doon, yan yung may number. Lalagyan natin sa may pole. Yan, ganyan. Yan, at ganyan yung rotor. Nakita nyo yun, no? Pag salpak nyo yan, no? Magkakatapat yan, no? Ito, tsaka yun. Yan. Lagyan na natin ng screw. Try natin, baka lumuwag. Yan. Dalawang daliri lang, oh. Napakaloko. Yung mga kapatid, dapat malagyan natin to ng goma sa ibabaw, yung rubber na takip. Wala siyang grease stopper. Dapat yan, lagyan natin ng goma. Hanapin ko lang yung grease stopper. Hindi ko lang saan napalagay, eh. Lalagyan natin yan. Kasi yung grasa para hindi umakyat, pa itaas. Kaya lalagyan natin ng goma yan. Okay, kabitan natin yung spring. Next, kabit muna natin tong weights. Governor weights.
spring. Spring dito, yung matigas, yung tapat na yan. Yan. Siguraduhin nyo na nakayapos yung spring dito sa kung saan siya nakalagay para hindi siya matanggal. Bila naman. Ito. Yan. Okay. Yan o. Ayan o. Pinipihit mo na ng counterclockwise. Ayan o. Sumisipa na pabalik. Okay. Ito natin yung breaker plate. Ito. Bali may 4 na kanal yan sa gilid. Ayan. May 4 na kanal. Kailangan yung mga lock sa gilid. Ayan. Nakatapat doon. Kung hindi nyo may kakabit yan. Isa. Ayan o. Ayan. Dapat na.
advancer. So sira yung vacuum advancer nya. Ito na yung kabit natin. Ayan, ito. Ayan o, ayaw mag-hold ng ano. Pag yan maganda pa yung ating vacuum advancer, kung siya'y gumagana pa, dapat ganito yan, mag-hold ng ano yan. Ayan ang vacuum. Ito natin ang pump. Ayan o, hindi siya nag-hold o. At ayaw gumalaw ng vacuum advancer. Ito na lang ikabit natin. Yan. Ito buo ito eh. Alam mo, ni-repair ko na to. Yan, gumagana o. O, nag-advance siya. Tsaka nag-hold ng vacuum. Ayan, nag-hold siya. Gumagana siya. Meron po akong video kung paano mag-repair nito. Panoorin nyo na lang po. Ayan, nakabit natin. Naka-benefit siya. Ayan. Pasok. Okay. Ayan. Lagay na natin yung screw. Gilid. Ito natin. Ayan. Then yung adjustment. Ito. Siguro lagyan natin ng grasa. Natin konting grasa. Ayan, ito na yan. Ayan yung kanyang takip. Ayan. So, ito. Ayan. Natin, naangat yun eh. Ayun. Ipit. Ayan, ganyan. Kami nyo sa kabila. Oh. Oh.
ilalim. Finally yung rotor. Yan, huwag nyo lang kalilimutan lagyan ng grease stopper sa loob. Ayun na. Kakabit na lang. Ayan po, sana po nagustuhan nyo yung video ko for today. Kung nagustuhan nyo yung aking video, give it a thumbs up. At kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my channel. At pakiclick na lang po ng bell icon kung hindi, para ma-notify po kayo sa mga susunod kong Kuya Makel videos. Ito po ang inyong Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.